Christian Gonzalez, ang isa sa mga ipinagmamalaking prospect noon ng Golden Boy promotion. Umugong ang pangalan nito noon dahil sa kanyang sunod-sunod na impresibong knockout win. Kaya naman bilang pampataba raw sa kanyang kartada, taong 2017 ay itinapat naman ito sa isang Pinoy na si Romero Duno. Llamadong-llamado nga po pagdating sa pustahan ang makakatapat ng ating bida, sapagkat noong mga panahon na ito ay hindi pa kilala ang ating kababayan at ito ang kanyang unang pagkakataon na mapalaban sa Amerika. Sa magaganap na laban, si Gonzalez ay may impresibong record na 16 wins, 14 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang ating Pinoy na bida ay may record naman 13 wins, 11 knockouts at may isang talo. Bago ang laban ay marami nga pong nag-aakala na magiging isang madaling laban lang ito para sa undefeated na Meksikano. Subalit ang hindi nila alam ay may pamatay na kanan ng Pinoy. At pagdating nga po ng mismong laban ay naging agresibo agad ang mga banat itong si Gonzalez. Napilit idinidikit sa lubid ang ating bida upang makorner at makapagpatama ng solid. Pero syempre, hindi naman basta-basta magpapadaig ang ating bida, kung saan nga ay gumaganti rin ng mga solidong patama na talaga namang iniinda ng kalaban. Establishing his jab, which I said earlier on, I think is key in any fight. I think his punches are definitely looking stronger and more effective than Duno's punches right now. This is ruthless Romero Duno. Ruthless in the ball in the Philippines. He will stand there with you. And you know what the problem is right now? He's standing in. A lot of people watching this fight all over the United States. Carson from Tamaulipas, Mexico. He's watching us in Lake Elsinore. Pro debut on the Canelo Chavez card in Las Vegas. At bago nga po matapos ang first round, ay isang solidong kanang suntok ang sumapol sa mukha nitong si Gonzalez. Dahilan para bumagsak ito at mabilangan na referee. Oh! And he goes down here in the first! Tumayo pa rin naman ito at nagpatuloy sa laban. Subalit makikita na hilong-hilo ito sa suntok na tinamo mula sa Pinoy. Maswerte na lang at nakaligtas pa sa unang round dahil saktong naubos na ang oras. Final seconds of the first round, and he has no idea where he's at. Big first round now, At sa mga sumunod na round, ay makikitang wala pa ring takot na nakikipagsabayan nitong si Gonzalez sa ating kababayan. Agresibo at sugod pa rin siya ng sugod. Kaya naman, isang malutong na right hook ang muli nga pong sumapol sa mukha nitong si Gonzalez na siyang tumapo sa laban. Not let him unfurl his quick hands from the outfield number 2 as he gathers his legs. Because Ciampa's just walking forward right again the same way as he was again! Oh! Gets caught for the second time. An overhand right by Duno right on the chin. Drops Ciampa Gonzalez. His eyes are glazed. I don't know if they're gonna let him keep going. And it is over! At dahil sa minahina niya ang Pinoy, stretcher ang inabot nitong si Gonzalez. You know, Ryan Scalia tweeted at us here that that was a different Duno than the one that fought Alexiev in Russia. While 11 wins, 5 knockouts at wala nga pong talo. Ito po ang kartada ng 22 years old junior welterweight prospect na si Omar Juarez. Hindi nga po basta-basta itong si Juarez. May malakidlat na mga kamay at may magandang head movement at talaga namang masasabi mong may kisig nga ang boksingerong ito. Left and they can't go right, so June 27, 2021 ay itinapat naman ito sa isa nating kababayan na si Al Rivera, ang tinaguriang The Machine Gun. At pagdating nga po ng mismong laban, ay agresibo agad ang mga banat itong undefeated. Sa suntok na kanyang mga binibitawan, ay tila ba gusto nang tapusin agad ang laban. Pero syempre, hindi naman basta-basta magpapadaig ang ating bida na nakakapagpatama rin ang malalakas na suntok. At sa pag-usad nga po ng bakbakan ng dalawa, ay talaga namang makikita mong napakainit ang palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. Maririnig ang lagapak ng mga suntok nitong si Juarez sa tuwing tumatama sa matigas na mukha at katawan ng ating kababayan. At sa lakas nga po ng mga suntok na binibitawan nitong si Juarez, ay makikita mong gusto na talagang tapusin nito ang Pinoy.
Subalit dito ka rin naman talaga hahanga sa ating Pinoy na bida, na bagamat tinatamaan ng malalakas na suntok ay nakatayo pa rin ito at buong pusong lumalaban. Subalit pagdating nga po ng round 9 ay bumagsak itong si Juarez sa kauna-unahang pagkakataon nang salubungin ito ang isang right hook ng Pinoy. Hindi naman gaanong nasaktan itong si Juarez at nakapagpatuloy pa rin naman sa bakbakan. At sa naging laban ay nawi sa scorecard ang kanilang bakbakan at nakuha nga po ng Pinoy ang panalo via majority decision. Taong 2019, isang undefeated Russian fighter ang nakasagupa ng Pinoy, ang Russian prospect na si Mikhail Alekseev, na noong mga panahon na yon ay may record na 12 wins, 4 knockouts at wala nga pong talo. Hindi nga po biro ang boksingerong ito, sapagkat ito rin ang boksingerong nagbigay ng kauna-unahang talo sa kababayan nating si Romero Duno. Inakala nga ng Russian boxer na ito na madali lang niyang matatalo ang Pinoy na si Roldan Aldea, subalit kakaibang bangis at lakas ang ipinakita ng ating kababayan. Agresibo ang Russian fighter na tila ba gustong pabagsakin agad ang ating Pinoy na bida. Subalit pagdating nga po ng round 8 ay ginulat ng Pinoy ang mga Rusong manonood nang pabagsakin ng ating bida ang kanilang pambato. Tulog ang Ruso sa lakas ng suntok na tumama. Isang left uppercut mula sa ating bida ang tuluyang tumapos dito kay Alekseev. May 25, 2016, nang maagaw ng tinaguriang angas ng Pinas Janriel Cuadro Alas Casimero ang IBF World Flyweight title sa madayang undefeated na Thai fighter na si Amnat Ruin Ruin. Oh, look at that! And a traded hook. Counter left hook. Amnat's was blocked, but Casimiro's landed flush on the chin. And then finally, the left hook to the body. 1, 2, 3. Halos 3 buwan lang ang lumipas. September 10, 2016 ay muli nga po itong isinagupa sa isa pang undefeated fighter at ito nga po ay sa taga-UK na si Charlie Edward, isang dating European bronze medalist na may malawak na karanasan pagdating sa amateur boxing, kung saan ay nagawa nga po nitong manalo ng ilang gintong medalya sa Great Britain at English national competition. Noong mga panahong ito, bago ang kanilang laban ay bitbit ni Edward ang malinis na record na 8 wins, 3 knockouts at wala nga pong talo, habang ang ating Pinoy na bida ay may record naman 22 wins, 14 knockouts at 3 talo. At ito nga po ang kauna-unahang pagdepensa ni Casimero sa kanyang hawak na titulo. Marami nga po noon na nagsasabi na masyado pang maaga para sa boksingerong Briton na lumaban para sa isang major world title fight. Ngunit ayon nga po mismo dito kay Edward ay kaya na daw niya at kumpiyansa siya na maaagaw niya raw ang titulo sa kababayan natin na si Casimero. I feel ready, I'm confident I can do the business. I've looked at Casimero and I really do believe that I'm going to take that title away from him and I'm going to take it in style. I'm going to introduce myself to the world scene on Saturday. At sa mismong weigh-in nga po bago ang kanilang bakbakan ay niyabangan pa nito ang Pinoy. Makikita na sumesenyas ito at ipinapahiwatig na aagawin niya ang titulo sa Pinoy Champion pagkatapos ng laban. Sa mismong laban ay kapansin-pansin nga po ang height at reach advantage ng Briton kontra sa Pinoy. Subalit kahit ganoon ay hindi naman ito naging problema sa ating bida, bagkos ay nangibabaw pa rin ang malawak na karanasan nito pagdating sa laban. Arka-arkaya 2 tane ve şimdi maç alevlenmeye başladı gibi 4. roundda. Şimdi bir aparkat, arkasından yumruklar sert şekilde devam ediyor Filipinli boksör. İngiliz'i yakaladı gibi. Tecrübesiyle aslında ezmesi lazım. Şu ana kadar bunu göstermedi. Ağırlığını koysa maça ciddi pozisyonlar yaratabilir. At pagdating nga po ng round 10 ay dito na tuluyang naglaho ang pangarap ng Briton na maging isang world champion. Matapos ipalasap ni Casimero ang napakalakas na counter left hook sa panga nito. Aparkat tutmadı.
Bir sol koşu. İnanılmaz bir sol koşu. İngiliz boksör ayağa kalkamıyor. Fena yıktı. Tumayo pa naman itong si Edward para magpatuloy sa laban. Subalit hindi na nga po binigyan ni Casimero ng pagkakataon para makarecover pa. I'm gonna do the same. I'm gonna go for knockout. I'm gonna punish my opponent. I just hope nothing bad gonna happen. He's gonna walk out by his legs from ring, but I'm gonna destroy and gonna smash him. Yan ang mismong sinabi ng undefeated IBF title holder noon ng tinaguriang The Raging Bull na si Victor Chinian sa ating pambato noon na si Nonito Donaire bago maganap ang kanilang laban noong July 7, 2007. Sa tono ng mga sinasabi nitong pambato ng Armenia ay matutulad lang daw ang ating bida sa ginawa nito sa kanyang kuya na si Glenn Donaire. October 7 ng 2006 ay naglaban nga po itong si Victor Chinian at ang kuya ng ating bida na si Glenn Donaire na kung saan natalo nga po itong si Glenn Donaire matapos itong sumuko sa round 6. Ito nga po ay dahil sa nabasag nga po ang panga nito sa kanilang naging laban matapos aksidenteng tamaan ng siko sa round 3 ni Darchinyan. At lalo pang lumala ng tamaan ng right straight sa round 6. Samantala, halos isang taon lang ang lumipas ay nabigyan nga po ang ating bida upang sumabak para sa isang world title fights. At ito nga po ay para harapin ang dumurog sa kanyang kuya, ang pambato ng Armenia na si Victor Chinian. Sa labang ito ay hangad din nga po ni Nonito na may paghaganti ang pagkatalo ng kanyang kuya sa kamay nitong hambog na Armenian fighter. Kaya mula super flyweight ay bumaba nga po ng timbang ang ating bida sa flyweight para lang makalaban itong si Darchinyan. Noong mga panahong ito ay taglay nga po ng Armenian fighter ang malinis na record na 28 wins, 22 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang ating bida naman ay may 17 wins, 10 knockouts at isang talo. Masasabi nga po natin na hindi nga po basta-basta ang makakatapat ng ating bida. Halimaw nga po ito kumbaga. Samantalang ang ating kababayan noon ay hindi pa nga po masyadong kilala at upcoming prospect pa lang noong mga panahon na yon. Kaya naman nga po sa magaganap na laban ay super heavy underdog ang ating bida. Subalit pagdating nga po ng mismong laban ay tila kabaligtaran na nangyari. Sapagkat itong ibinibidang si Darchinyan ay nagmukhang mahinang nilalang sa harap ng ating kababayan. Unang round pa lang ay makailang beses nang kumonekta ang counter left hook ni Donaire sa mukha ni The Raging Bull. A nice left, counter left hook by Donaire. The trick for Donaire was to counter well as Darchinyan came in, and for the most part he has... At ilang segundo pa bago matapos ang round 3 ay muli nga pong sumapol ang kaliwa ng Pinoy fighter at bahagyang nahilo itong si Darchinyan. Oh, there's a good left hand that staggered Darchinyan. Remember, he's never been hurt more twice in his career. Donaire sensing the moment. Darchinyan battles back. Donaire marching forward. Pacing as another hard left hand to the chin by Donaire. Ironic that a left hook has been the big one. Maswerte na lang din itong si Darchinyan at naubusan na ng oras kaya nakaligtas pa. Kung sa mga previous round ay hindi tumatama ng malinis ang pamatay na left hook ni Donaire, dito sa round 5 ay napuruhan na ng gusto ang ibinibidang boxer ng Armenia matapos sumapol ang signature counter left hook ng ating bida sa mukha nito si Darchinyan. Finish him! Fatality. Sa lakas nga po ng tamang sumapol, bagamat nakatayo pa itong si Darchinyan, ay makikitang wasak na talaga ito at hindi na kaya pang magpatuloy pa. At dahil dito,
ay tagumpay nga po ang ating bida na may pagiganti ang kanyang kuya sa kamay ng hambog na si Darchinyan. At naagaw pa nito ang IBF Flyweight title. At ang pinakamatindi nga po dito, dahil sa ganda ng knockout win nito, ay itinanghal ito bilang 2007 Knockout of the Year at Upset of the Year ng The Ring Magazine. July 11 ng 2015 nang maganap ang pinakaunang laban sa bansang Amerika ng kababayan nating undefeated prospect noon na si Mark Magnifico Magsayo upang depensahan ang nooy hawak niyang titulo, ang IBF Youth Featherweight title sa kapwa niya undefeated na si Yardley Suarez, isang Meksikano. Ang kanilang laban ay isa sa undercard ng main event ng bakbakan Donnie Nietes versus Juan Alejo ng Mexico na pinamagatang Philippines versus the World ng Pinoy Pride 33. Noong mga panahong ito ay bitbit ni Magsayo ang record na 11 wins, 9 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang Meksikano ay may record naman 13 wins, 8 knockouts at wala ring talo. Kung ating papansinin ay hindi nagkakalayo ang record ng dalawang fighter. Medyo lamang lang ng konti ang Meksikano pagdating sa experience. Kaya naman marami ang nagsasabi na big test talaga ito para sa Pinoy fighter. At hindi ito magiging isang madaling laban sapagkat may lakas din talaga itong si Suarez. Idagdag mo pa ang angas ito pagdating sa ibabaw na ring. Kung ating ang babalikan bago ang kanilang bakbakan sa kanilang press conference ay nagpahayag itong si Suarez ng isang matinding statement kung saan ito ay nangangako na inanakaut niya raw ang ating pambato sa second round ng kanilang bakbakan. Para bang siguradong sigurado itong Meksikano na madudurog niya ang Pinoy sa mismong laban. Ngunit ang hindi alam nitong si Suarez ay tila na biktima pala ito ng sinasabing expectation versus reality sapagkat ang inaasahan nito sa laban ay ganito. Just keeping them off the distance from here on. Ngunit ang reality ay kabaliktaran pala sapagkat siya pala ang nadurog sa mismong laban imbes na ang ating bida. At ang pinakamatindi pa sa nangyari ay nangyari ang nakakahiyang unang pagkatalo nitong undefeated Mexican fighter sa first round. Halos 1 minuto pa lang ang nakakalipas sa laban nang magbitaw ng sunod-sunod na kombinasyon ng ating bida na kung saan ay bumagsak nga itong si Suarez. But you have to be aware kasi malakas dito si Suarez. His record good overhand down. What a move. Gulat na gulat ang Meksikano sapagkat hindi niya inaasahan na ganito pala kabangis ang kamao ng isang Pinoy pagdating sa laban. Bumangon pa naman itong Meksikano, ngunit sa ikalawang pagkakataon ay nagpaulan na naman itong si Magsayo ng malamasyengga na kombinasyon. Flawless victory. Ang bagyo na ang pangalan Magsayo. Yan ang dumating ngayon. At sa labang ito ay tagumpay nga po ang ating Pinoy na bida na idepensa ang nooy hawak niyang titulo. Habang ito si Suarez ay umuwing talunan pabalik sa Mexico. November 18 ng 2017 nang makasagupan ng tinaguriang The Pretty Boy Jerwin Angcahas, ang nooy wala nga pong talong Irish boxer na si Jamie Conlan, kung saan naganap ang kanilang mismong laban sa teritoryo nitong si Conlan sa SSE Arena, Northern Ireland, United Kingdom. Ito nga po ang ikatlong pagdepensa ng ating Pinoy champion sa kanyang IBF World Super Flyweight title. Bago ang kanilang laban, sa kaparehong taon ay 2 beses munang nadepensa ng ating bida ang kanyang hawak na titulo at ito ay kina Jose Alfredo Rodriguez ng Mexico at sa Hapon na si Tero Konoshita. Habang itong si Conlan naman ay nagkaroon lamang ng isang laban noong taong 2017 kontra naman sa Nicaraguan boxer na si Yader Cardosa, kung saan napanalunan nito ang bakanting WBC International Silver Super Flyweight title. Bago ang laban, si Conlan ay may record noong 19 wins, 11 knockouts at wala nga pong talo, habang ang ating bida naman ay may record naman 27 wins, 19 knockouts, 1 talo at 1 tabla.
Usap-usapan noon sa European boxing community na si Conlan na daw makakaagaw ng titulo sa ating Pinoy champion. At kahit nga po mismo itong si Conlan ay tiwala sa kanyang sarili na madudurog niya ang Pinoy sa laban. Sa katunayan, nung dinipensa niya ang kahas sa hapon na si Teruko Nishita ang kanyang hawak na titulo, ay nanood ng live itong si Conlan sa ringside. At nang matanong ito sa isang interview sa website na fightnews.com kung anong masasabi niya sa performance ni Jerwin Angkahas, ay ito nga po ang mismong sinabi niya, pakinggan nyo. I'll be an underdog against any of the champion, but looking at the list, Angkahas might be the weakest of the current crop. Though Jerwin is a southpaw, he doesn't really fight like a southpaw. He's not at all awkward, elusive one. He seems easy enough to hit. He doesn't fully capitalize on his southpaw advantage. At yan nga po mismo ang sinabi nitong si Conlan, na ang ibig sabihin niya na sa listahan daw ng mga kampiyon sa super flyweight ay si Jerwin Angkahas daw ang pinakamahina. Kaya naman sa mismong laban, ang lahat ng kahambugan na pinagsasabi nitong si Conlan ay pinakain lahat sa kanya ng Pinoy champion. Unang round pa lang ay bagsak agad ditong si Conlan matapos sumapol ang solidong body shot ng Pinoy. Jamie Conlan, but he has got the grit and determination. He's been hurt before and he's come through it, but he's got to put in the performance tonight. It's got a marginal height and reach advantage. Conlan is having to cope with Angkahas, who's a southpaw, as you see, leading off with that right hand. Interestingly, Conlan's been sparring, preparing for this extensive. At pagdating nga po ng round 3, ay muli na naman itong bumagsak matapos tumama uli ang isang body shot. To the body, there it is, it's just a straight left hand. But Conlan, he recovers. But then that's the green light then, isn't it, for Angkahas, just to target that body. And he just couldn't take that shot there. That's the straight left, solar plexus. And then here, quite a bit of credulity, didn't they? It didn't hurt me, but of course Angkahas knew otherwise. Nakatayo pa rin naman itong si Conlan. Ngunit makikitang nasaktan talaga ito sa lakas ng mga suntok ng ating kababayan. Swerte na lang din itong si Conlan at kinulang na sa oras kaya na-save by the bell pa siya. Sa mga sumunod na round ay halos nagpapagulpi na lang itong si Conlan sa ating bida. At ilang segundo bago matapos ang round ay muli na naman pong bumagsak itong si Conlan matapos tamaan sa bodega. Makikita na parang gusto na ring umayaw nitong si Conlan sa laban, ngunit kahiyaan na lang din sa harap ng kanyang mga kababayan kaya pinipilit niya na lang din makasurvive. At pagsapit nga po ng round 6 ay muli na naman bumagsak itong si Conlan. Ngunit sa pagkakataong ito ay tinigil na nga po ng third man in the ring ang laban dahil wala talagang kaya itong si Conlan sa Pinoy champion. Down he goes again. Right hand this time. Conlan thinks it was round the back of that one, but it's more on the side, looking a little bit bemused, and he stopped it. It's all over. A brave effort ends there. A one-sided fight. March 23, 2018, ang makasagupa ng kababayan natin si Eugene Rambo Lagos, ang American undefeated at super bantamweight prospect na si Emilio The Kid Sanchez para sa isang 8-round super bantamweight bout na ginanap sa Fantasy Spring Casino, Indo, California, USA. Bago ang kanilang sagupaan, ay bitbit ni Sanchez ang malinis na kartadang 15 wins, 10 knockouts, at wala nga pong talo. Nakilala ito dahil sa kanyang power punch at sa kakayahan nitong tumapos agad-agad ng kanyang kalaban.
Kaya naman ang dahil dito ay naging daan ito upang mapansin at mapabilang itong si Sanchez sa mga bigating prospect noon ng Golden Boy promotion. Samantalang ang kababayan nating si Eugene Lagos ay kagagaling lang noon sa isang talo at may hindi kagandahang record na 12 wins, 7 knockouts at 5 talo. Sa magiging laban ay super underdog nga po ang ating Pinoy na bida at ikinukonsidera ng kampo ni Sanchez bilang pampakondisyon lang nito para sa kanyang paghahanda kung sakali sa isang world title fight. Sa labang ito, bagamat walang naniniwala noon na mananalo ang dayong Pinoy fighter, ay hindi naman ito pinanghinaan ng loob sa laban. Sa halip, ay nagpakita ito ng tapang at hindi ito nagpasindak sa tigasing undefeated prospect ng The Golden Boy promotion. Una round pa lang ay makikita na agad ang magandang head movement nitong si Lagos. Episodio inmediatamente empieza a trabajar ahí con buenas combinaciones, tú bien lo mencionabas, ahí tiene de North Hollywood, California, y tiene 11 victorias de las 16 por la vía del knockout. Ahí trata de venir inmediatamente Lagos para... Bagamat nakakatama itong si Sanchez ng mga ilang solid punch, ay baliwala naman ito kay Lagos dahil nakakabawi rin naman agad ito ng patama. Debe tener, fíjate, cuidado Sanchez, porque vimos que ya esa... At pagsapit ng round 2 ay dito na ginulat ni Lagos ang mga manonood na magpakawala ito ng isang napakalutong na solidong kanang suntok na sumapol sa mukha nitong si Sanchez. Julio Sánchez que ha mostrado buena velocidad, buenas combinaciones y precisamente lo que tú mencionabas, Emilio, you're right, the round's over. You're right, you're safe, it's okay. El peligro, a pesar de que Sánchez venía dominando el golpe que ya había mostrado el filipino Lagos, se le entró muy... Dahil sa sobrang lakas ng tumamang suntok sa Golden Boy undefeated prospect ay pansamantala itong nawalan ng malay. At dahil dito ay nasira ang undefeated record nitong si Sanchez sa kamay ng kababayan nating si Eugene Lagos. Panalo ito via second round knockout. Isa sa mga ipinagmamalaki noon ng American rapper, actor at boxing promoter na si Curtis James Jackson III o mas kilala bilang 50 Cents ay ang 18-0 undefeated prospect nito sa junior lightweight division na si Mark Too Sharp Davis, isang Amerikano. Isa nga pong malakas na boksingero, kilalang kilabot at isa sa mga kinatatakutan noon sa super featherweight division. Sa katunayan, ayon mismo sa isang kilalang website na theboxingboys.com, itong si Davis daw ay isa sa mga one of the most avoided fighter noon sa kanyang division. At ang isang araw po sa mga nasindak dito noon ay ang pound for pound undefeated welterweight champion na si Terence Crawford. Sapagkat ayon mismo sa inilabas na artikulo ng nasabing website, ay hinamon pala ni Davis itong si Crawford noong nasa lightweight division pa lamang ito. Ngunit hindi nga raw ito pumalag sa hamon at umiwas na lamang. Maliban sa 18-0 unbeaten record nito ay may makulay at malawak na karanasan din ito pagdating sa amateur boxing. Nagkaroon ito ng 200 amateur bouts. Lumahok ito sa Olympic trials para sa 2004 Pro Olympic. Nagkamit ng gold medal sa 2005 US National Boxing Championship at isa pang ginto noong 2006 sa US Boxing Championship. Kaya naman kung experience at skills ang pag-uusapan, ay talaga namang masasabi nating hindi basta-bastang fighter itong si Davis. Literal na kilabot, dahilan para iwasan talaga siyang labanan noon sa kanyang dibisyon. Ngunit alam niyo po bang may isang Pinoy noon ang hindi nagpasindak at walang takot na pumalag dito sa kinatatakotang kilabot ng super featherweight division? Ito nga po ay walang iba kundi ang pride ng Gubat Sorsogon na si Michael Parenas, na noong mga panahon na yan ay may kartadang 37 wins, 29 knockouts, 4 na talo at 4 na tabla. Bago ang kanilang sagupaan noong July 2014 para sa IBF Super Featherweight Title Eliminator, ay nag-uumapaw ang kumpiyansa ng tinaguriang Too Sharp na si Mark Davis na piece of cake lang daw itong si Parenas. Sinabihan pa nitong matanda, mabagal at wala daw itong footwork o sa madaling salita ay isang flat-footed. Ngunit sa mismong laban ay tila kinarma ng maaga itong si Davis sa ginawa nitong pangmamaliit sa kababayan nating Pinoy na bida. Unang round pa lang ay basag na agad ang kanang kilay nitong si Davis matapos makailang ulit tamaan ng kaliwang suntok ng Pinoy. Left hand, and there he goes. He'll bang all night long. Again, Davis going to be tested tonight. He's got a guy in front of him who's fought. Tila nabulag si Davis
dahil sa sobrang bilis ng kaliwa ni Parenas. Hindi nito inaasahan na ganito pala katindi ang Pinoy pagdating sa ibabaw ng lona. Ang tinatawag niyang slow at flat-footed noon ay isa palang mabilis at malakas na halimaw pagdating sa ibabaw ng ring. Right, where he was moving right into that left hand. That time straight back against the ropes, and the hard-charging Filipino comes in with that left hand free as they wrestle their way into the corner, and now he's just making a fight out of it. A relentless attack. Davis is leaving the front door open. He's not using this jab, and he's allowing Parenas to come in that front door, so he figures now, Davis. Sa buong laban ay halos hindi nakaporma itong si Davis at binugbog na nga lang ito ni Parenas. At pagsapit nga po ng round 8 ay dito na tuluyang winasak ni Parenas ang undefeated prospect ni 50 Cents nang sumapol ang isang solid na left hook sa mukha nito. Unlike Davis, he's fire tested, ready for battle. Oh, he backs him up into the corner and comes chasing him down, and Steve Smoger wants no more damage to Mark Davis. I win. A humane ending to the fight, as Smoger had warned him, as did the physicians, and the next time he took damage, you knew that was going to be it. Left hands beat all the hands of Davis. Matapos matalo ni Mark Davis sa kababayan nating si Michael Parenas, ay huminto na ito sa pagboboxing at hindi na muli itong nakita sa ibabaw ng ring. 21 wins, 11 knockouts, 12 talo at 1 tabla ang Noy kartada ng ating pag-uusapang Pinoy na bida. Sa unang tingin ay isipin mong walang espesyal sa fighter na ito at aakalain mong isa lamang itong talo ng boksingero dahil sa dami ng talo nito. Yung tipong ginagawang pan-tune-up ng mga papasibol pa lamang na boxer. Subalit datapot magkagayon man, sabihin na nating hindi kagandahan ang record ng fighter na ito. Pero walang boxer ang dapat magkumpiyansa pag siya ang kaharap, sapagkat may kabigatan din ng mga kamao nito. Sa katunayan, kung ating babalikan ang naging laban niya noong taong 2016 sa binibuild up na 19-0 undefeated prospect noon ng top rank na si Toka Canclari, ay nagawa nitong maka-score ng upset. Ito ay matapos niyang inakot sa unang round ang undefeated prospect. At nitong November 23, 2019 ay isa na namang undefeated prospect ang winasak nitong si Jimeno. Ito ay nang makasagupa niya ang Noy 11-0 na si Arnold Alejandro, isang Amerikano, para sa isang 8-round schedule super featherweight bout. Ang sagupang nito ay isa sa mga undercard noon ng rematch ng Wilder vs Ortiz na ginanap sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, USA. Sa unang round pa lang ay naka-score na agad ng knockdown itong si Jimeno matapos sumapol ang isang left hook sa mukha nitong Amerikano. Nakatayo pa naman ito at nagawa pang magpatuloy. Matapos makarecover sa pagkaka-knockdown ay nagawa pa nitong madumina ang sumunod na 4 na round. Ngunit pagsapit ng round 5 ay dito na nag-umpisang maging agresibo itong si Jimeno. At sa hindi inaasahan ay biglang nagpakawala itong si Jimeno na isang solid na right hook na tumama sa mukha nitong si Alejandro, dahilan para bumagsak ang Amerikano. I told you! That was pathetic. I don't think he's gonna get up, Felix. It's all over. John Jimeno, one-punch knockout, flatlines Alejandro here at the MGM. Oh my goodness! Boom! Ooh! Now that's it. He's out. He's out. Oh man! What a right by Jimeno. We told you he looked Look a little at better this. in the 5th round, and down he went. What a knockout! He knew. At sa pagkakataong yon ay hindi na nakatayo ang undefeated prospect. At naka-score na naman itong si Jimeno
na isang upset sa ikalawang pagkakataon. Panalo ito via knockout sa round 5.